Magandang araw mga tol. Napakaganda po ng umaga, ano po't may kape at tanaw mo at nadidinig ang musika na hatid ng ating mga no. Pag-usapan po natin ang isa sa mga sistema po sa aming munting manukan. Ang pagpapakain po sa damuhan. Tara po pag-usapan ang mga benepisyo na nakukuha nila na para po sa amin ay mahalaga po sa kanilang sistema. Yan mga tol, good morning muli. Yan, kape mga idol. So katatapos lang natin magpakain. Kung napansin niyo mga tol, di ko na muna inilagay sa mga patukaan nila. So may sistema kami dito sa munting manuka na tuwing umaga sa muna, dito sa may damuhan or sa lupa nilalagay namin yung patukaan. So para sa akin, advantage noon kasi kakahig yung manok, di ba? Kakahig, so may stretch yung mga muscle nila, may exercise, di ba? So ayun. Tapos alam naman natin na dito sa yung lupa naglalaman ng iba't ibang mga microorganism, mga organismo na So at least makakuha sila ng ganun. Tsaka sa lupa may mga nutrients like mga calcium, di ba? So at least makakakuha sila. Kaya mga tol, kahig sila ng kahig. Na-stretch yung muscle. Kaya yung mga manok namin dito sa bukid, yung hipo nila parang solid yung katawan. Ramdam mo kung baga sa tao, siya, parang yung mga parang sa tropa na kagaling lang ng bisok or kagagraduate lang sa training, yun, mga slim pero mga solid. Ganun yung mga katawan nila. Dito sa bukid napapansin namin, nawawala yung mga taba, ganun, patigas yung mga hipo. Yan, kaskas sila ng kaskas. So yan, mga advantage nito. So sabi pa nga, di ba, yan mga tol, yung mga batang talagang sobrang linis, di ba? Parang konting hamog lang, sipon agad. So at least parang sila. Sabi pa nga you need to be dirty to be healthy, di ba? Hindi naman dapat hindi naman masyadong marumi. Pero dapat mga tol, malinis yung dapat lagi mong winawalis yung mga dumi ng mga nokis natin para at least safe sila. Kung madumi naman, so common sense, kung yun ang ilalagay dyan sa lupa o sa damuhan. Kung mga tamad naman tayo kung tamad tayo maglinis, kasi pagbugaran din ng mga bad microorganism. Sarap magkape mga tol, no? Pag andito ka sa pahinga. Ito yung talagang literal na pahinga sa mga magino, di ba? Yan. Ito, tingnan mo naman yan mga tol. Kahit ganyan lang yan, at least, di ba? Tsaka mga idol, simula nung nalaman ko tong sistema ng ibang farm, ng mga malalaking farm, every once a week, isang beses kaming hindi nagpapakain. Nilalagay namin sa tinatiming namin na linggo ng hapon. So fasting sila. Wala silang mako-consume sa hapon. So sa pagkakaalam ko, sa mga naririnig ko, parang kung sa tao, di ba, pag nagpa-fasting tayo, yung mga naiimbak na taba sa katawan natin, yun yung kinukonsumo ng katawan natin para maging enerhiya sa buong hapon na maghapon na aktibidad. So ganoon din sa manok. Kinukonsume ng katawan ng manok natin yung mga stored na taba. So ang resulta, kulang sila sa taba, di ba mga tol? Parang bulky sila. Tsaka binibigyan ng daan yung system na yun, fasting, yung proseso na yun, it enables the digestive system ng mga nokis natin na mag-proseso tsaka mailabas lahat ng mga dumi ng mga nokis natin. So mas gaganda yung metabolismo, mas gaganda yung panunaw. So alam naman natin mga tol na ang manok na mabilis tumunaw, maganda ang metabolismo ng katawan. Tsaka pag maganda ang metabolismo ng katawan ng mga nokis natin, maganda ang kondisyon.
Wala silang ibang iindahin, focus sila sa performance task nila. So yun, parang kondisyon na kondisyon sila. Kalyos Chapsoy TV, may pangarap at matutupad.